Good morning. Okay. So nandito pa rin po tayo sa ating series on the family code of the scriptures. We're on our third week na po. And today, ang pag-aaralan po natin ay God's purpose for marriage. Tayo na ang ating kapatid ay binasa ang ating passage mula sa Genesis chapter 2 from the English Bible. Ngayon naman po ay hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi. Genesis 2:18 and then 22 to, sama na natin po yung 25. Ganito po ang sinasabi. Genesis 2 verse 18, matapos gawin ng lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. And then verse 22, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. As many of you know, ako po ay isang certified po na minister sa pagdating sa pagkakasal. Kapag ako po ay nagka-conduct na premarital counseling, isa sa mga tanong na binibigay ko, or pangunahing tanong na binibigay ko sa mga ikakasal ay, bakit kayo magpapakasal? It might come off as negative, pero hindi ganun ang intention. Alam natin na yun ang isa sa mga pinakamahirap na tanong na sagutin, especially sa mga nagpaplano na magsama sa habang buhay. So, bakit ba nagpapakasal? Why do you want to get married? Ang intention po ng counselor mula sa mga counselees is to understand kung saan po sila nanggagaling. Hindi dahil ayaw natin sila ikasal, kundi nais natin malaman kung nasaan na sila. O kung saan, ano yung pinanggagalingan nila, kung meron man silang mga struggles. At kung merong mga errors na kailangang i-correct. More often than not, meron talagang errors na kailangang i-correct. May kanya-kanyang dahilan, may kanya-kanya ding mga bagahe na dinadala. At nais natin na kung ano man yung bagahe na yun, hindi maging hadlang yun para sa mga ikakasal. Sapagkat this will be a journey of a lifetime. Hindi pwedeng may dala-dala kang bagahe na magiging pabigat sa inyong dalawa. Sa panahon po natin, dahil naiintindihan natin ngayon kung ano yung pinanggagalingan ng mga counselees or ng mga candidates para sa pag-aasawa, ngayon, more often than not, ang dala-dalang mga bagahe ay may kinalaman sa mga nauuso ngayon. Especially now, pag nanonood tayo ng mga videos sa social media, isa sa mga bagahe na dala ng mga counselees ay yung panlabas na ang tingin nila sa kasal ay isang event lang. While it is true, it is an event, an activity, pero yung panlabas ang nagiging focus nila. Pag tinignan natin yung mga influencers kung paano sila ikasal, nakikita natin na mala-concert type ang gusto nilang mga wedding celebration na para bagang sila yung mga artista na nagpa-perform para sa kanilang audience. As a counselor at saka as a minister, I discourage yung mga ganitong klaseng mga events. Kasi nalilihis tayo doon sa purpose kung bakit ba kayo ikakasal. And I agree with one of the leading wedding MCs
sa panahon natin. Hindi ko alam kung kilala niyo si Erin Neiman. Si Erin Neiman po ay isa sa mga wedding MCs natin. Dati po siyang VJ ba siya? MTV siya, no? Napangasawa niya yung isang mixed DJ naman din. Dati rin siya nag-artista. At sabi niya, ganito po, pakinggan natin yung sinabi niya. Your wedding is not a show, sabi niya. At maraming bumatikos din sa kanyang pananaw. There's nothing wrong with doing theatrics, a show, or having super magarbo o pakana. There's nothing wrong with that, for as long as that doesn't become more important than the essence of weddings. What is the essence of marriage? Celebrating your marriage, celebrating the decision that you will be spending your lives together, celebrating your relationship with your family and friends. I agree with him. At nalilihis tayo at nagfi-feeling artista tayo, gusto natin ang maging focus sa ating mga sarili imbes na doon sa pagsasama ng mag-asawa habang buhay. Marami sa atin na ina-assume natin na alam na natin ang gagawin natin kasi tinitignan natin ang ating magulang. Unfortunately, sasabihin ko po sa inyo, marami na akong nakitang ganyan na may konting angas yung mga counselees pagkatapos namin mag-aaral ng 3 to 6 months, lumalabas na wala yun sa katiting sa sinasabi sa scriptures. So, ang objective po natin ngayon is that makikita po natin kasi sa scriptures na intention po ng Diyos na maging pagpapala sa mag-asawa ang pag-aasawa. And yet, makikita rin natin sa ating buhay ngayon, in reality, dahil nais nga ng Diyos na maging masaya ang tao sa Kanya, sa pamamagitan ng pag-aasawa, hindi madali ang buhay ng mag-asawa. Kung pagpapala ito, bakit parang mayroong disconnect? Hindi lang yun. You will be celebrating your lives together. So, do we put up with this difficulty and challenges? How do we do that? At ano yung purpose nun sa buhay natin? And so, yun yung reality that marriage comes with difficulties and hardships. Pero nevertheless, merong mga iba na napansin namin ni Jovi habang tinitignan yung decisions ng mga nagsasama, merong iba na natatakot dahil doon sa mga difficulties na yon. But how do we deal with that? By understanding kung ano ba talaga ang purpose ng marriage. Today, ang layunin po natin ay baybayin ang Old Testament and New Testaments para maintindihan natin bakit binigay ng Diyos ang pag-aasawa. Yung binasa natin kanina, Old Testament yon, pero titingnan natin kung paano ito ipoproject na scriptures papunta doon sa New Testament. Hindi natin pag-aaralan yung bawat detalye, pero gusto ko magkaroon tayo ng overview ng mga bagay-bagay pertaining doon sa plano ng Diyos sa pagsasama ng mag-asawa. Last week, tinignan po natin ang Genesis 1, 18 to 25, and ganun din ang Genesis chapter 2, verses 18 onwards, no? And we understood that ang pag-aasawa ay pundasyon ng pamilya. At natutunan po natin from the very beginning, God designed the family to be centered around marriage. In marriage, God designed the husband and wife to complement each other, to bind the family together. So verses 19 to 23, when God's design and order in marriage is upheld, the family flourishes. And then sa Genesis 2, 24 to 25, God designed marriage as the content of fruitful procreation to fill the earth. Kasi meron nga siyang binigay na mandato para sa atin na maging fruitful, multiply, and fill the earth. Hindi pwedeng iwasan po yun. So sa umagang ito, panalangin ko po na mag-minister po sa atin ng salita ng Diyos. Especially sa atin na nalilito sa mga bagay-bagay at may pinagdadaanan sa buhay. Nawa makilala rin po natin na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at pagmamahal. Kalooban niya na maging matamis at maayos ang pagsasama ng mag-asawa bilang pundasyon po ng pamilya. Nawa, bigyan din tayo ng Diyos ng mga bagong pananabik sa Kanyang salita para lalo po natin itong hanapin, pahalagahan,
at sundin bilang tugon sa Kanya sa maayos po ng pamumuhay sa harapan po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So pagkatapos po likhain ng Diyos ang sanlikha, He created the first relationship, marriage. Nilalang niya si Adan at Eva na may mandato po na nabanggit ko kanina, be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Sa mata po ng Diyos, pantay ang lalaki at babae sa pagiging tao. Ngunit sa kanilang dapat nagampanan, sa kanilang mga responsibilidad, magkakaiba po sila. Ang lalaki ang maglilid, ang babae ang magpapasakop. Hindi lang yun, magkaiba rin po sila in terms of their sexual functions. Iba ang kanilang sexual characteristics. Noong panahong ito, nung nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, wala pang kasalanan, wala pang kamatayan sa mundo. At nilikha ng Diyos ang pag-aasawa bilang mahalagang pundasyon ng buhay ng tao sa lupa. Ang pag-aasawa po ay kasama po ang araw ng pamamahinga, ang mandato ng pagpaparami, and therefore ang tawag po natin dito sa mga bagay na ito ay creation ordinance. It was God's blessing for man to flourish in the earth. Kasama po ang araw ng pamamahinga. Uulitin ko yun. Hindi natin pwedeng sabihin na magtatrabaho tayo sa araw ng pamamahinga. Tapos isisihin natin ng Diyos kung bakit nagkakagulo ang ating buhay. Creation ordinance po yun, para sa sangkatauhan. So saan man tayo sulok ng mundo mapunta, hindi nagbabago ang creation ordinance. Ganito inayos ng Diyos ang mundo sa pasimula. So pagkatapos lalangin ng Diyos ang lalaki, ilagay siya sa Eden para alagaan at ingatan ito. Sinabi po niya sa verse 18, "It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." Unang beses po sinabi ng Diyos dito, it is not good. It's the first time na mababasa natin ito. At para matugunan ito, bibigyan daw ng Diyos si Adan ng makakasama at makakatulong. And we see that companionship and help or assistance is at the center of marriage that God instituted for man. Para makapagsimula ang lalaki sa kanyang tungkulin, dinala ng Diyos ang mga hayop kay Adan muna para panganlan niya. Ang pagbigay ng pangalan sa mga hayop ay symbol na kanyang authority. And may pinanonood kami ni Kyle na anime nung isang araw. Anong anime nga yun? Na kung saan yung bida ay binibigyan ng solo leveling, by the way. Solo leveling. Yung mga nanonood nun, mapapansin nyo lahat ng mga nagiging bahagi ng kanyang army ay binibigyan niya ng pangalan. Yun yung ginagawa ng bida. Yung pangalan, iba't iba yung mga pangalan. Nung kanyang, pero ang paborito ko doon si Igris. So, it is a symbol of authority. At ganun ang ginawa ng Diyos dito kay Adan. Sige, magsimula ka na, ito ang mga hayop. Ngunit walang nakita doon si Adan para kanyang makakasama. And ang ginawa ng Diyos sa kanya ay pinatulog siya. Pagkatapos nun, kumuha ng tadyang ang Diyos at gumawa ng babae. Ganito daw ang nangyari sa verses 22 to 25. "The Lord God fashioned into a woman the rib which he had taken from the man and brought her to the man. The man said, 'This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed." So binigyan ng Diyos si Adan ng asawang babae. Papansin natin, ang Diyos ang nagbibigay ng asawa. Para mayroon siyang makakasama at makakatulong.
At nasiyahan si Adan at nangako siya ng katapatan sa babae. Paano niya in-express yung kanyang katapatan? Sabi po niya, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki po siya nagmula. We will not go into detail anymore dito sa sinabi ni Adan, sapagkat na-discuss na po natin yun last week pa. This simply reinforces itong sinabi ni Adan, yung exclusivity or monogamy ng pag-aasawa. From the very beginning, God intended na maging exclusive ang pag-aasawa. Kahit na mayroon pang mga religions ngayon na nagpo-promote ng polygamy, makikita natin because God is true, because He is telling the truth, because His word is true and it does not lie, makikita natin that the Creator intended na ang marriage is between one man and one woman. And anything that is in variance dito sa order na nilagay ng Diyos is considered strange sa kanyang harapan. A violation of a creation mandate. Kaya nga daw sabi dito, because of this exclusivity, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at sasama sa kanyang asawang babae. Bakit kailangan niyang iwan ng kanyang magulang at sumama sa kanyang asawang babae? Sapagkat kailangan ng lalaki gumawa ng panibagong pamilya or household sa pagsasama nila ng kanyang asawa. Sila'y nagiging isang laman sa harapan ng Diyos. And yet, again, dahil responsibilidad natin na gumawa ng panibagong pamilya, and yet, nagtataka ako na maraming mag-asawa ngayon ayaw magkaanak. Which is once again a violation of a creation ordinance. Hindi ko alam kung sino ang nagpapayo sa kanila. Pero violation po yun. Nag-asawa ka pero ayaw mo magkaroon ng pamilya. And so God is making one flesh out of two different persons. We will notice now na ang relationship ng lalaki sa kanyang asawa ay higit pa sa kanyang magulang at sa kanyang kapatid. Uulitin ko, pag ako nagkakasal, maririnig nyo to sa akin. Bukod sa meron akong charge sa mag-asawa na humaharap sa Diyos at sa komunidad, may charge din po ako sa mga magulang. Marami sa mga magulang, especially sa mga nanay at sa mga tatay din, ayaw pang pakawalan ng kanilang mga anak. Pero pumayag sila na ikasal. Anong tawag sa mga ganong klaseng magulang? Walang katapusang pangingialam ang ginagawa. Diba? Magsasama na. Matanda na yung anak mo para ikasal, pero nangingialam ka pa rin sa desisyon nila. Sino may problema sa paningin? Ikaw ba? Baka may problema ka, tingin mo pa rin sa mga anak mo ay maliliit pa rin, kaya nakikialam ka. Kaya meron akong charge na binibigay sa magulang na kailangan na nilang palayain ang kanilang mga anak. At yun yung sa ikabubuti nila. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga dito sa passage, in this small passage, makikita natin ang dami nitong implications sa buhay mag-asawa. Na ang relationship ng mag-asawa ay mas mataas pa kaysa sa kanilang magulang. Uulitin ko, mas mataas ang relationship ng mag-asawa ng lalaki at babae na nagsama kaysa sa kanilang magulang, kaysa sa kanilang kapatid. That should not be violated. Ngayon kung ikaw may boyfriend or girlfriend ka at ayaw mo
nakatali ka pa rin sa iyong pamilya, nakatali, may responsibilidad ka pa rin sa pamilya mo, wag kang magpapakasal. And it is better na wag muna din kayo mag-boyfriend or girlfriend. Kasi ang direction, pag ikaw ay pumasok sa isang relationship, dapat doon na papunta yon sa pag-aasawa. At hindi rin ako nakikialam. Pinapayuhan ko kung ano yung tama. Nasa sa inyo yun kung susundin nyo. And I pray na sumunod kayo. Kasi kung nag-boyfriend and girlfriend ka lang pero walang direction, anong tawag doon? Naglalaro ka lang din. Mas masakit pa ito, kung didiretsahin natin, hindi kayo naglalaro lang, naggagamitan lang kayo. Kasi walang direction eh. Kailangan gumawa ng panibagong pamilya ang mag-asawa sa pagsasama nila. And dito sa kanilang pagsasama, there are new loyalties. Nowhere does the Bible tell us na itong relationship ng mag-asawa ay sa kanilang parents ay one flesh. Sila po sa harapan ng Diyos, yung lalaki at babae na nagsama sa pag-aasawa, sila po yung one flesh. Pero nowhere in the Bible will we read na pagkatapos nila ikasal, pagkatapos nilang magsama, one flesh din sila sa kanilang magulang or one flesh din sila sa kanilang mga kapatid. No! The only relationship dito na kinikilala ng Diyos na one flesh ay ang relationship ng mag-asawa. But not to their respective parents or to their brothers and sisters. Ano implications po nito? Ang implication po nito ay ganito. Ang priority at commitment ng asawa ay sa isa't isa. Sila po ang mauuna. For example, in my case, sabihin ko na lang, one time nag-usap po kami ni Jovi tungkol dito sa bagay na ito. Sabi ko, kapag dumating ako sa point na kailangan ko pong mag-desisyon at pumili between my family at saka siya, hindi ito dinidiscuss. Mapapansin nyo sa media, ayaw nilang pag-usapan to. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Laging pag itong pinag-uusapan yung pamilya versus yung asawa, laging malabong pag-usapan. Sa Bible, it's clear. Dahil ang mag-asawa ay one flesh, sinabi ko kay Jovi, pag ako dumating sa punto, dahil sa mga sitwasyon, at kailangan kong pumili, yung pamilya ko versus asawa ko, sabi ko sa kanya, ikaw ang pipiliin ko. Ikaw ang one flesh ko, hindi sila. Ganun kaganda ang ginawang marriage ng Diyos. Bagamat kadugo ko ang aking mga kapatid, ang aking magulang, hindi ko sila kaisang laman. At ganito rin ang expectation ko sa wife ko. Pero kailangan akong mauna dahil ako yung lalaki. Ako yung nangunguna. And so I have to lead the way so she can take my lead. Sa mga katuwid, ang priority or commitment ay doon sa asawa ko. Siya ang mauuna versus sa aking magulang. Nasa third or fourth place lang ang aking magulang. Siya ang nandun sa una. Kaya nga again, uulitin ko. Paano ang priorities pagdating sa sinasabi natin, our family is our first ministry. Ang first ministry ko in this case ay ang aking asawa. Susunod ang aking anak. Okay, so on and so forth. Ang isa pang katangiang pag-aasawa na makikita din natin dito ay may permanence ito. Ito'y panghabang buhay. Iiwan nga ng lalaki ang kanyang magulang, sabi dyan, at sasamahan niya ang kanyang asawa. Dahil ang Diyos ang nagsama sa mag-asawa, wala po tayong karapatan na paghiwalayin sila. Even though kahit na maglabas pa sila ng batas on divorce, wala po tayong karapatan na paghiwalayin ang mag-asawa. So, nagsama nga si Adan at si Eva bilang mag-asawa. At dito sa verse 25, we are told, and the man and his wife were both naked and were not
ashamed. Naging masaya ang pagsasama ni Adan at ni Eva hanggang sa nahulog sila sa kasalanan. Sa Genesis chapter 3, mababasa po natin na hindi naging matagal ang kanilang katahimikan dahil sa kanilang kasalanan nawalay ang tao sa Diyos. Nasira ang kanilang pagsasama sa isa't isa at sinumpa sila at pinalayas sa halamanan. Kaya nga, di ba pag nag-a-attend tayo ng kasal, sino dito naka-attend na ng kasal? Taas kamay. Taas kamay. So meron pa rin tayong mangilan-ilan na hindi pa naka-attend ng kasal. Pag nag-a-attend po tayo ng kasal, mag-a-attend ka ba ng nakasimangot? A-attend ka masaya, di ba? Sapagkat totoo naman nagse-celebrate tayo, masaya tayo sapagkat alam natin na ang pag-aasawa ay may kasiyahang dala because this is a blessing from the Lord. Pero at the same time, there's that reality as well na may dala itong paghihirap at pagtitiis. Hindi dahil nanggaling ito sa Diyos, kundi dahil sa ating kasalanan. Kaya nga, pag humaharap sa Diyos ang mag-asawa, nangangako sila sa isa't isa. Yung pangako na yun ay hindi para sa mga masasayang panahon. Lagi kong sinasabi at lagi kong inuulit. Ito hindi rin ito pinapaliwanag. And it is good na napapaliwanag sa church. Ang mga pangako ay hindi para sa good moments. Promises are to be invoked on those terrible and difficult moments. Kaya ka nangangako. Kaya nga nangangako ang mga kinakasal. Diba? Ganito pa nga ang naririnig natin. Kaya nga gustong-gusto ko yung traditional. Marami akong naririnig na nangangako. Imbis na nangangako, nagpapasalamat. Kaya ang warning ko doon sa mga counselies, huwag na huwag kayong magpapasalamat pag kayo'y nangangako. Oras para mangako yan, hindi magpasalamat. Don't waste the time given to you. Sa traditional na mga pangako, ganito ang sinasabi, di ba? Sa harap ng Diyos at mga saksi, itinatangi kita bilang aking asawa. Ako'y iyong kakampi, katuwang at gabay habang buhay. Sa hirap at ginhawa, sa kaligayahan at kalungkutan, sa sakit man o kalusugan, mamahalin kita sa lahat ng sandali ng aking buhay. Sa lahat ng sandali. Kasama doon sa mga times na, kasama ba dyan ang times na kung ang ating asawa ay bunganga ng bunganga? Oo, kasama yun. Kasama ba dyan ang times na kahit sinusungitan ka ng asawa mong lalaki? Kasama yun. You don't throw in the towel just because you got wet. Kasama yun. Kaya ka nga nangako Kasi nga, hindi magiging madali ang inyong buhay. Ito'y dahil sa kasalanan ng ating unang magulang. Sabi nga sa Genesis 3:15 to 19. Pakinggan natin. Sabi ng Diyos sa mag-asawa, "And I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed." So dito sa 15, ang kausap niya ay ahas, no? "And between your seed and her seed, he shall bruise you on the head and you shall bruise him on the heel. And then to the woman he said, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you will bring forth children. Yet your desire will be for your husband, and he will rule over you. Then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. In toil you will eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall grow for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your face you will eat bread,
till you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. So sa Genesis chapter 3 po yun, verses 15 to 19. Sabi po ng Diyos sa babae na manganganak pa rin siya. Part yun ng natural order. So hindi dahil nagkasala ang babae, kasama sa pagkakasala yung sa sumpa ng kasalanan yung panganganak. Mali yun. Ang naging sumpa para sa babae ay hindi yung panganganak, kundi yung pain na dala-dala na panganganak. Ibig sabihin, hindi magiging madali ang kanyang panganganak. You will be in pain. In pain, you will bring forth children. So, tulad ng ginagawa ng kasalanan na nakaabang at lulupigin at paghaharian ng sino man, ganun din daw ang magiging sumpa sa babae. Para sa kanya, may role ang babae kasi nasumunod sa lalaki. Pero dahil sa kasalanan, pilit niyang aagawin ngayon ito. Susubukan niyang lupigin ng lalaki. Pinag-aralan natin few weeks ago ang feminism. And obviously, lantad na lantad doon sa movement na yun, yung kasalanan ng babae. Pinaghaharian ngayon itong movement na ito ng kasalanan. At paano ngayon tutugon ng lalaki dahil yung babae pilit na inaagaw yung leadership responsibility sa lalaki. Ang lalaki ay tutugon sa pamamagitan ng dahas. Magiging marahas siya at ibabalik niya ngayon yung babae sa kanyang kinalalagyan. Pagkatapos nilang mahulog sa kasalanan, ganito ngayon ang larawan ng pagsasama ng mag-asawa. May halong pait at dahas, may halong paghihimagsik at pakikipaglaban sa isa't isa. Walang kapayapaan. And so God is telling Adam na hindi magiging madali ang kanilang kinabukasan. Narinig ng Diyos na ganito ang sumpa ng Diyos kay Eva. Kinausap naman din siya ng Diyos. Sabi sa kanya ng Diyos, dahil sinira ng kasalanan ang matamis at masayang pagsasama, at dahil naghimagsik ka laban sa iyong Panginoong Diyos, hindi magpapasakop sa iyo ang lupa. Kailangan ngayon magtrabaho ni Adan. Kailangan niyang maghanap buhay. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, sa iyong paghahanap buhay, hindi na magiging tulad ng dati. Dati, magtanim ka, mabilis na tutubo, mabilis na magbubunga. Bibigyan ka agad. Sapagkat ikaw ang king of the earth. Ikaw ang tao. Ikaw ang nagro-rule over all things. On the sky, on land, and on the waters beneath. Pero ngayon, pagkatapos mo mahulog sa kasalanan dahil naghimagsik ka sa Panginoon mong Diyos, hindi na magpapasakop sa iyo ang mga pamunuan. Hindi magiging madali. Ano daw ang isusukli sa kanya? Kahit na naghihirap siya sa pagbubungkal ng lupa, ang isusukli daw sa kanya ay tawag at tinik. Dahil sa kanyang paghihimagsik sa Diyos. Ganito ang naging pagsasama ng mag-asawa ever since. Sa biblical history po, makikita po natin na dumami ang tao sa daigdig, patuloy na sinira ng tao ang original na intention ng Diyos sa pag-aasawa nang dahil sa kasalanan. Mababasa natin ang mga passages, hindi na natin iisa-isahin ito. Mababasa natin ang katulad ng polygamy o pag-aasawa ng marami. Marami sa mga men of the faith sa Old Testament, ganyan. Maraming asawa. Diba? Nandyan si Abraham. Nandyan si Haring David. Nandyan si Haring Solomon. Hindi ibig sabihin na tama ang ginagawa nila. Pinapakita lang sa atin ng Bible kung anong klaseng pamumuhay meron ang mga taong ito bago sila nakakilala sa Panginoon. At kahit na nakakilala sila, ganito ang kanilang mga kasalanan. At hindi dapat tinutularan. Meron ako one time na naaalala na Sunday school teacher. So tinuturuan niya yung kanyang students tungkol doon sa buhay ng mga patriarchs.
So, napunta sila doon sa passage na ang daming mga asa-asawa pala nitong mga nakakilala sa Panginoon. Bigla niyang tinaas yung kanyang kamay. Teacher, sinasabi pala dito sa Bible na maraming asawa yung sina Abraham. Ganyan. Eh di okay pala mag-asawa ng marami. Eh yung teacher nagulat dahil hindi naman daw niya napag-aralan yun. Hindi niya alam kung anong sasagutin. Napanganga na lang si teacher. So, kailangan naiintindihan natin yung purpose ng mga passages na yun. Walang command po sa scripture na nagsasabi na pwede ang mag-asawa ng marami. Exclusive siya. Genesis 2 pa lang, at the beginning of the first book, ine-establish na yung order na exclusive ito. So, hindi lang yun. Makita natin na ito rin yung mga ibang mga distortions ng pag-aasawa. Divorce o paghihiwalay sa pagiging isa ng mag-asawa. Pakikiapit o pakangalunya. May bahay ka pero nakikikapit bahay ka sa may asawa ng may asawa. Hindi lang yon. Homosexuality. Nakasama rin ang anti-natalism. Ang anti-natalism po, ito yung mga ayaw magkaroon or against sila sa pagkakaroon ng anak. Biological na anak. At marami pa iba. Ganun pa man ang larawan na ginamit ng Diyos para sa kanyang tipan at pagmamahal sa kanyang bayan, ay larawan po ng pag-aasawa. Kahit sinira ng tao itong intention ng Diyos sa pag-aasawa. God has always viewed His relationship with His redeemed people as a marriage covenant. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Hosea 2:19-20. Ang nagsasalita po ay ang Diyos. Sabi dyan sa Hosea 2:19-20, I will betroth you to me forever. Yes, I will betroth you to me in righteousness and in justice, in loving kindness and in compassion. And I will betroth you to me in faithfulness. Mga salitang may kinalaman sa pag-asawa, lalo na yung betroth. I will betroth you to me in faithfulness. Then you will know the Lord. Ang context po nitong panahong ito, hindi naging tapat ang Israel sa Diyos. At hahatulan na sila ng Diyos. Itatapon niya sila sa ibang bansa, sa mga karatig bansa, sa mga kaaway nila. Dahil sinira nila ang kanilang tipan sa Diyos, tinalagdan nila siya at yumukod po sa mga Diyos-Diyosan. And God condemned yung unfaithfulness po ng Israel. At tinuring niya itong spiritual adultery. But God also positively shows na kahit sinira ng Israel ang kanilang tipan, anong sinabi niya dyan? I will betroth you to me forever. Magpapakita po ang Diyos ng awa. At mananatili siyang tapat. Kahit sinira nila ang tipan nila sa Kanya, mananatili siyang tapat upang lalo nila siyang makilala. Sa Isaiah chapter 62, verse 5, hinalintulad ng Diyos ang kanyang sarili sa isang binatang ikakasal. Ganito po ang sinasabi sa Isaiah 62, verse 5. As the bridegroom rejoices over the bride, sabi niya dyan, as the bridegroom rejoices over the bride, sabi ng Diyos sa Israel, so your God will rejoice over you. Darating daw ang panahon na manunumbalik sila sa Kanya at malulugod ang Panginoong Diyos sa kanila tulad ng isang binata ikakasal. So masayang-masaya ibig sabihin ng Diyos sa panahong yun. Ganito na lang po ang pinapakita sa atin na commitment ng Diyos sa Kanyang tipan, sa Kanyang bayan. At nakita natin ang full realization ng faithfulness ng Diyos sa pagparito ng Kanyang anak. Sabi po ng Panginoong Jesus, while the bridegroom is with them, nung tanungin siya ng mga Pharisees, kami nagpa-fasting kami, tapat kami. Bakit yung mga kasama mo, yung mga sumusunod sa'yo, pagkasama ka, hindi nagpa-fasting? Tinanong nila siya. So sinagot ng Panginoon, while the bridegroom is with them, the attendants of the bridegroom cannot fast. Can they? Oo nga naman. Kung ikaw, kaibigan ka nung
nung lalaking ikakasal at kasama mo siya, hindi ba makikisaya ka? Bakit kayo magfa-fasting? Bakit kayo malulungkot? Common sense nga naman. So, sabi ng Panginoon, so long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Noong unang panahon po kasi, ang kasal at pag-aasawa po ay may dalawang proseso. Sa atin, at saka mahaba yung proseso sa kanila. Maraming dadaanan. Pero two main processes. Sa atin, ang alam lang natin yung engagement, pero hindi pa considered na kasal yun eh. Engagement which leads doon sa wedding ceremony. Sa kanila, noong unang panahon, dalawa ang proseso. Unang-una, yung betrothal at saka yung celebration. Unahin muna natin yung betrothal or yung tinatawag na engagement. Hindi siya katulad sa panahon natin ngayon na engage kayo kapag binigyan ka ng singsing. Or kapag tinanong ng lalaki na, will you marry me? At sinagot ng babae na thank you. I do, di ba? Sinagot sa akin ni Joby yun. Hindi ko alam kung nabingi siya kasi sa background, nung lumuhod ako sa kanya, may kumakanta na heavy metal, tsaka headbangers. So, ang lakas-lakas, hindi ko alam kung narinig. Ang naging sagot niya sa akin, thank you. Will you marry me? Thank you. Okay. So, baka matagal na niyang hinihintay yun, kaya thank you. So, yun yung una. Betrothal. Ang ibig sabihin ng betrothal sa kanila ay... Ibig sabihin, nakatalaga kayo para sa isa't isa. And usually, ang nag-a-arrange nun ay yung father of the groom at saka father of the bride. Sila yung nag-uusap. Sa panahon natin, ang tawag dyan, arranged marriage. So, pag sinabing betrothal or engagement, ano siya? Tinalaga na sila para sa isa't isa at hindi nila pwedeng hindian yun. Legally kasi sa mata ng tao, kasal na sila. Although hindi pa sila nagsasama. At hindi sila pwedeng magsama. Parang katulad rin pag binasa natin yung account ni Mary at saka ni Joseph. Diba? Betrothed sila sa isa't isa. Tapos biglang in-announce ni Mary kay Joseph na nabuntis siya. So syempre, kung ikaw yung lalaki, anong iisipin mo? Betrothed kayo. Legally, mag-asawa kayo. Pero bakit hindi pa kayo nagsasama? Bakit bigla kang nabuntis? So meron ganun. So dito, makikita natin sa kultura nila, betrothed kayo, legally, sa mata ng batas nila, at mag-asawa na kayo, pero hindi kayo pwedeng magsama. Kasi kailangan nyo pang humarap sa taong bayan. Kailangan may witness. Okay. Which leads us doon sa second process. Yung second stage, doon susunduin ngayon ng groom. Kasama ng kanyang mga kaibigan, kasama ng kanyang probably yung mga kapamilya niya, susunduin nila yung bride sa kanyang bahay at dadalhin doon sa wedding celebration para humarap sa bayan. So, yun yung second stage. Yun yung official. Maraming mga illustration sa Bible tungkol dito sa stage na ito yung sinusundo ng groom. Katulad yung tungkol doon sa parable of the foolish virgins. Diba? Merong naghahanda ng kanilang mga lampara, merong hindi naghanda. Yung mga naghanda, sila yung totoong naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. So merong gano'n, di ba? Ito yung stage na yon. Yung stage na susunduin na ng groom. Ang tinutukoy po ni Jesus na groom na nagsasaya kasama ang kanyang mga kaibigan ay siya mismo. Siya yung groom. Siya ang lalaking ikakasal at muli siyang babalik para sa kanyang bride. Bumaba siya para sa kanyang mga kaibigan. Pero muli siyang babalik para sa kanyang bride. At habang hinihintay ang bride, ano dapat gawin ng bride? Dapat siyang maghanda. Kasi hindi niya alam kung kailan siya susunduin ng groom. Hindi ka pwedeng nagkakalat sa Facebook ng lagim habang hinihintay mo ang
groom mo. So anong klaseng paghahanda? Ganito makikita natin ngayon sa Ephesians 5. Dahan-dahan natin makikita yung plano ng Diyos at kung paano niya inaayos. Sinira natin kasi ito dahil sa ating mga kasalanan. Pero pag tinignan natin, inaayos ng Diyos itong intention niya para sa marriage. In Ephesians chapter 5, ganito po ang sinabi ni Pablo. So this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind. So Ephesians 4:17 yon. And then in Ephesians 5:2, sabi niya, walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. So sinasabi dito ni Pablo sa kanyang mga readers sa church at Ephesus, mga believers ito, wag raw natin gagayahin ang hindi nakakakilala sa Panginoon, sa kanilang kapalaluan. Huwag natin gagayahin ang kanilang pamumuhay. Rather, dahil nakakakilala tayo kay Kristo at sa kanyang pagmamahal, lumakad tayo ayon sa kanyang pagmamahal. Tulad daw ng pagbigay niya ng kanyang sarili para sa atin na mabango sa miyo sa harapan ng Ama. Now, this is sacrificial love. And this is covenant language. Pag sinabing covenant, ito yung tipan na binigay ng Diyos. So, ano ngayon? Ano ngayon to? What does this holy walk and sacrificial love look like sa buhay mag-asawa? Further down the chapter, sinabi ni Apostol Pablo na ang pagsasama ng mag-asawa ay dapat tulad ng pagsasama ni Kristo at ng kanyang bride. Sino yung itong bride? Basahin po natin sa Ephesians 5:22-27. Ganito po ang sinasabi sa Ephesians chapter 5 verses 22-27. Sabi niya, wives, be subject to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself up for her, so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. So tulad daw ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, na binigay niya ang kanyang sarili para sa kanya, ganun din daw ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Paano daw ang pagmamahal na ito? Ang pagmamahal na ito ay naglilinis. Upang linisin siya at pagandahin at pakabanalin siya para sa kanyang salita. Anong ginagamit nung lalaki para pakabanalin ng kanyang asawa? Through the washing of water with the word. Nais ko pong kausapin ng mga kalalakihan. Ang responsibilidad po natin sa ating asawang babae ay pakabanalin sila at pagandahin sila sa ating harapan. Women have no business na pagandahin ang sarili nila sa ibang lalaki. Lalo na kung asawa natin. Pero kung nais natin na maging maganda sila sa ating harapan, it is our responsibility. Hindi responsibility ng babae. At paano natin pagagandahin sila? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. What does this mean? Ano bang ibig sabihin ni Pablo nito? Trabaho po ng lalaki na i-disciple ang kanyang asawang babae. Trabaho ng lalaki na ituro ang kanyang asawang babae kay Kristo. Sa mga katuwid, ang lalaki po ang spiritual leader. He takes on the responsibility of the pastor of the family. Trabaho ng lalaki na pagandahin sa kanyang paningin ang kanyang asawa. Ano magiging tugon ng asawang babae? Dahil nililinis siya. Ang magiging tugon ng asawang babae sa pag-ibig ng lalaki ay magpasakop sa lahat ng bagay tulad ng pagpapasakop ng iglesia sa kanyang pangulo.
tulad rin ng paglilinis ng Pangulo sa kanyang bride, the church. Ganon din ang gagawin ng asawang lalaki. At ang pagpapasakop ng babae, ano daw dyan? Is it in some things? Is it in a few things? No. Ang sinasabi dyan, the wives ought to be to their husbands in everything. Everything. Dahil nga ginagampanan ng lalaki ang kanyang tungkulin, you ought to submit in everything. Ganyan kaganda ang marriage sa mata ng Diyos. Pero, ito ang problema natin ngayon. Sa dinami-dami ng mga kabataan ngayon at mga nagsasama ngayon ng walang basbas ng marriage, paano mo ibibigay ito? Paano mo magagampanan ito? May solusyon ba dun sa ganong klaseng problema? Oo, isa lang naman ang solusyon doon. Umarap kayo sa Diyos at sa bayan. Pero hindi nila ma-appreciate, hindi ma-appreciate ang ganda ng marriage sa tingin ng Diyos, sa paningin ng Diyos, kung hindi aayusin muna ang mga bagay-bagay. And the truth can hurt. Sa dami ng mga na-counsel namin ni Jovi, minsan gusto kong apakan yung brakes dahil dire-diretso minsan si Jovi, pero nahayaan ko rin kasi meron namang may lead ko naman. Minsan dire-diretso siya, sasabihin niya, sa totoo lang, yung sitwasyon nyo, mariresolbahan lang naman yan kung kayo. Alam nyo naman na kasalanan yung ginawa nyo. At ang solusyon lang talaga dyan ay humarap kayo sa Diyos at sa komunidad. Yun lang naman eh. Para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. But does the beauty of marriage end here? No. Our marriages communicate a much more beautiful jewel. Kaya nga, in concluding itong passage ni Pablo sa Ephesians 5, sabi niya sa verses 31 to 32, sabi niya, "For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh." Kinote niya ulit yung Genesis chapter 2, yung creation ordinance. Sabi niya, it has always been like this from the very beginning. Pero sabi niya, verse 32 dinugtungan niya, "This mystery is great." Kanina may kinakanta tayo sa wondrous mystery of the gospel. When we talk about yung mysteries dito sa Bible, most of the time it pertains doon sa beauty of the gospel. That was not revealed in Old Testament. Pero nung dumating si Kristo, biglang parang nagbukas ang langit at pinahayag ang isang napakagandang katotohanan. At ano daw yun? Sabi ni Pablo, "I am speaking with reference to Christ and the church." Ibig sabihin sa pag-aasawa, napapaalalahanan tayo na tumanggap tayo ng biyaya mula sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang blessing para sa pagsasama ng mag-asawa, ng lalaki at babae. Hindi lang yun. Tumanggap din tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon. Christ restored our marriage. Yung how we think about marriage, He restored everything. At nagiging stewards tayo ngayon ng kanyang kagandahang loob at nagiging saksi tayo sa kanyang nakapagpapalinis na pag-ibig na siya naman ipinamamalita natin sa mundong nalayo sa Diyos. In other words, our marriages as the redeemed in Christ conveys the mystery of the gospel. So just as the husband loves his wife and gave himself up for her, and the woman in response submits herself to her husband in everything, it is because this is a picture of Christ who loves His church
And the church submits to Christ, who loves her so much by giving himself up for her in everything. Napakaganda, di ba? That even our marriage talks about the gospel. That it shines. Na hindi lang siya kontrata. It conveys the beauty of what Christ has done for His people. Again, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Hindi pa natin nalalaman yung pagbabalik ng groom para kunin ang kanyang bride. So muli siyang babalik para sunduin ang kanyang asawang babae. At ito po ang nakita ni Apostol Juan sa kanyang pangitain doon sa loob ng wedding ballroom or wedding celebration. Sa Revelation 19:7-9, doon sa loob ng bulwagan, nakapasok po si Apostol Juan. At doon sa kanyang pangitain, pinakita ng Panginoong Jesus kung ano ang itsura na kasiyahan doon. Sabi niya sa Revelation 19:7-9, "Let us rejoice and be glad and give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints." Then He said to me, "Right, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb." And He said to me, "These are true words of God." Matatandaan po natin, nung unang bumaba ang Panginoong Jesus, ang unang milagro niya ay isang kasal sa Cana. Yung kasal na yun is a wedding celebration. Tulad rin ito. At dito sa huling aklat ng Bible, pinapakita sa atin na ang masayang binatang kinakasal sa kanyang magandang bride ay ang Panginoong Jesus. Sino yung bride? They are the saints. The church. Na kanyang tinitipon ngayon. Tayong lahat na nagmamahal kay Kristo, tayong lahat na naghihintay sa kanyang pangalawang pagbabalik, tayong lahat na nagtitiis sa mga pag-uusig, na nagtitiis na manatiling tapat sa Kanya. Kaya nga sabi ni Kristo bago siya ipako sa krus, diba? Sabi niya, doon sa kanilang Passover meal, on the night in which He was betrayed, when He took bread, ano sabi niya? And gave thanks, at ganun din sa nung ininom niya yung alak. Sabi niya sa kanyang mga kasama, "I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer." Earnestly desired, ibig sabihin, sabik siya. Na makasama sila bago siya mamatay. "For I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God." Hindi daw siya magsa-celebrate. And when He had taken the cup and given thanks, He said, "Take this and share it among yourselves. For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes." Hindi siya magsa-celebrate. Hihintayin daw niya ang araw na to. At sabay-sabay tayong magdidiwang sa kanyang harapan. Tayo naman, habang hinihintay ang araw ng kanyang pagbabalik, sabay-sabay nating ginagawa ito. Sabay-sabay nating tinataas ang tinapay. Sabay-sabay natin tinataas ang sarong na bagong tipan sa kanyang dugo. Sapagkat ito ang paalala na muli siya babalik. Muling babalik ang lalaking ikakasal para sa kanyang asawang babae. Kaya nga binabasa rin natin sa 1 Corinthians 11:26. "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Mga kapatid at kaibigan,
Niloob po ng Diyos ng ang pag-aasawa ngayon ay nagpapahayag hindi lamang ng pagmamahalan at kasiyahan ng lalaki at babae na nangakong magsama panghabang buhay. Let us also mirror for others to see yung kagandahan, yung lalim ng pag-ibig ni Kristo para sa kanyang bayan, the church. So that in all these things, God will be glorified. This is the purpose. This is God's purpose for marriage. Isa puso natin ang mga bagay na ito. Purihin po natin ang ating dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo, manalangin.